Hello! This is me, Renz Martinez. Welcome to my vlog. At sa hapong ito ay mayroon tayong kwento. At ito ang kwentong Biblia. Narito pa rin tayo sa aklat ni Mateo. Kapitulo 4. Ngunit bago ang lahat, magandang hapon muna sa ating mga taga-subaybay. Hello sa inyong lahat na mga nanonood sa akin at makakapanood ditong i-upload kong ito mamaya sa social media. At nga pala guys, pakisundan nyo din po ako sa YouTube channel ko na Ozner TV. Yan. Ngunit, narito na tayo sa ating kwento. Dito sa kwento ng Biblia. Ito ang kwentong Biblia. Magandang hapon at ituloy na natin ang kwento. Mateo, Kapitulo 4. Ang pagtukso kay Jesus. Pagkatapos noon, si Jesus ay dinala ng Espiritu sa ilang upang tuksuhin ng Diablo. Siya'y nag-ayuno sa loob ng 40 araw at 40 gabi, kaya't siya'y nagutom. Dumating ang manunukso at sinabi sa kanya, "Kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang mga batong ito." Ngunit sumagot si Jesus, "Nasusulat, hindi sa tinapay lamang nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos." Pagkatapos nito, dinala siya ng Diablo sa Jerusalem at pinatayo sa taluktok ng templo. Sinabi nito sa kanya, "Kung ikaw ang anak ng Diyos, magpatihulog ka, sapagkat nasusulat, itatagubilin kaniya sa kanyang mga anghel at aalalayan kanila sa kanilang mga kamay upang hindi ka matisod sa bato." Sumagot si Jesus, "Nasusulat din naman, huwag mong susubukin ang Panginoon mong Diyos." Pagkatapos, dinala siya ng Diablo sa isang napakataas na bundok at ipinakita sa kanya ang lahat ng kaharian sa daigdig at ang kaningningan ng mga ito. At sinabi ng Diablo, "Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng ito kung luluhod ka at sasamba sa akin." Sumagot si Jesus, "Lumayas ka, Satanas, sapagkat nasusulat, ang Panginoon mong Diyos ang siya mong sasambahin at siya lamang ang iyong paglilingkuran." Pagkatapos, iniwan siya ng Diablo. Dumating ang mga anghel at naglingkod sa kanya. Ang simula ng ministeryo ni Jesus sa Galilea. Nang mabalitaan ni Jesus na binilanggo si Juan, bumalik siya sa Galilea. Ngunit hindi na siya sa Nazaret nanirahan, kundi sa bayan ng Capernaum na nasa baybayin ng lawa ng Galilea, nasakop ng Zebulon at Naphtali. Sa gayon, natupad ang sinabi ni Propeta Isaias, "Lupain ng Zebulon at lupain ng Naphtali, daanang papunta sa lawa, sa ibayo ng Jordan, Galilea ng mga hintil.
ang mga taong nasa kadiliman ay nakakita ng maliwanag na ilaw. Sa mga nakatira sa lilim ng kamatayan ay sumikat ang liwanag. Magmula noon ay nangaral na si Jesus. Sinasabi niya, pagsisihan ninyo at talikdan ang inyong mga kasalanan sapagkat malapit nang maghari ang Diyos. Pagtawag sa apat na mangisda. Minsan, naglalakad si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea. Nakita niyang naghahagis ng lambat sa dagat ang dalawang mangisda. Si Simon na tinatawag ding Pedro at ang kapatid niyang si Andres. Sinabi ni Jesus sa kanila, sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mangisda ng mga tao. Noon day, iniwan nila ang kanilang mga lambat at sumunod kay Jesus. Nagpatuloy siya ng paglalakad at nakita rin niya ang magkapatid na Santiago at Juan, mga anak ni Zebedeo. Sila'y nasa bangka kasama ng kanilang ama at nag-aayos ng lambat. Tinawag din sila ni Jesus. Agad nilang iniwan ang bangka at ang kanilang ama at sumunod kay Jesus. Pangaral at pagpapagaling ni Jesus. Nilibot ni Jesus ang buong Galilea. Nagtuturo siya sa mga sinagoga at ipinapangaral ang magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Pinagagaling din niya ang lahat ng mga may sakit. Siya'y nabantog sa buong Syria, kaya't dinadala sa kanya ang lahat ng may sakit at mga nahihirapan dahil sa iba't ibang karamdaman, mga sinasaniban ng mga demonyo, may mga epilepsya, at mga paralitiko. Silang lahat ay kanyang pinagaling. Dahil dito, sinusundan siya ng napakaraming tao buhat sa Galilea, Decapolis, Jerusalem, Judea, at maging sa ibayo ng Jordan. Magandang hapon sa inyong lahat. Ako po si Renz Martinez. At sana ay inyong maibigan ang aking content ngayon hapon ito. At shoutout nga pala kay Sis Oria Martinez at sa aking mga star senders dyan. At kay Sis Josephine, ayan, hello din sa'yo, lads. At syempre, yun nga, ipopromote ko nga rin po pala yung ng aking kaibigan, Pakisundan niyo naman po, guys, si Lads, Yu Chang Ying, sa kanyang mga content dyan sa social media. Yan, pakisundan po ninyo siya at paki-follow po ninyo yung kanyang FB. At yun, paki-comment din po ninyo yung kanyang mga content. Kumusta naman po kayo ngayong hapon na ito? Naway nasa mabuti kayong kalagayan ngayong araw ng Lunes.
Yes, Lunes ngayon. Oo. Ayan. Lunes nga ngayon. Basta, yun. Magandang hapon po sa inyong lahat. Paki-share po ng aking content at paki-like at paki-comment na rin po. Yun. At pakibisita nyo po ako guys sa aking sa aking Instagram na yan, Floren Martinez. Yan po yung Instagram ko, no. Florence Martinez pala rather. At yun po, pakisundan nyo din po ako sa aking YouTube channel na Ozner TV. Yan. Nasa may 41 subscribers pa lang po ako guys, no. Wala po mag-unfollow guys. At syempre yun. This is me once again, Renz Martinez. Bye-bye po. At paki-like po at paki-comment po yung aking content at paki-share na rin po bilang pag-suporta sa aking content. Ayun. Syempre, maraming salamat. At kaawaan tayong nawa lahat ng Panginoon. Bye-bye! See you again.